Nagtaka si Ann pagkagising niya kinaumagahan. Paano siya napunta sa kwarto ng kuya ni Tamara? Hindi niya natatandaang pumasok siya roon nang nagdaang gabi. Ngunit naisip din niya na imposibleng kusa siyang napunta sa kama. Baka nakalimutan lang niya na naglakad siya patungo roon dahil sa sobrang antok. Isinuot niya ang mga tsinelas at lumabas na siya ng kwarto. Natigilan siya pagdating niya sa kusina. May lalaking nakatayo sa harap ng gas range. His face was turned to one side. Hawak nito ang kaserola na pinaglulutuan niya ng oatmeal ng nagdaang gabi. Sa isa pang kamay nito, may hawak itong kutsara. Babalik na sana siya sa silid niya, pero naisip niyang walang sense na iwasan niya ito dahil magkakasama na sila sa bahay na yon. "You must be Tamar's cousin?" sabi niya. Humarap sa kanyang lalaki. Pinag-aralan niya ito. Walang striking dito maliban sa matangkad ito. He was a bit scruffy. Magulo ang malagong buhok nito na tila ba ilang linggo na itong hindi nagsusuklay. Parang napataka ng bleach ang asul na t-shirt nito dahil may white splotches yun. Gula-gulanit ang jeans nito. "Yes," sagot nito. "I'm Eric. You're Ann, right?" "Paano mo nalaman?" "Binanggit sa akin ni Tams na may kaibigan siya na pansamantalang patitirahin niya rito nang manghiram siya sa akin ng sasakyan kahapon." Inilagay nito sa bibig ang hawak na kutsara upang mailahan ang kamay nito sa kanya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. He had a firm grip. His hand was also pleasantly warm. "Nice to meet you," sabi niya. Binawi na nito ang kamay nito at binalikan ang pagkain nito ng oatmeal. Parang nawala na ito ng interes sa kanya pagkatapos nila magkakilala na tila ba 1 minuto lamang ang panahon na kaya nitong ibigay sa kanya. Parang lumilipad na sa malayo ang isip nito. Sa halip na kalimutan din niya na naroon ito sa kusina, ipinasya niyang kausapin pa ito para mas magkakilala pa sila. Kagabi pa yan," sabi niya rito, tumingin nito sa kanya. Parang nagulat ito na nasa harap pa rin siya nito. "What did he say?" "Yang oatmeal, kagabi pa yan." "I suggest na huwag mo na kainin yan." "Pwede pa naman." Base sa itsura nito, parang mas gugustuhin pa nitong kumain ng pagkaing malapit ng mapanis kaysa mag-abalang magluto. Ang mga artist talaga, walang pakialam sa katawan at kalusugan nila. Puro art ang nasa isip nila. Nilapitan niya ito, tinagaw rito ang kaserola. "Ipagluluto na lang kita ng bago, baka sumakit pa yung tiyan mo." Itinapon niya ang oatmeal. Hinugasan niya ang kaserola sa lababo. "Nabanggit mo na sinabi sa'yo ni Tamara, natitira ako dito temporarily. Okay lang ba sa'yo yun?" Tanong niya. Nagkibit balikat ito, like he was saying, "I couldn't care less." Hindi niya magawang ma-offend sa kawalan nito ng pakialam sa presensya niya sa bahay na yun. Hindi naman kasi ito mukhang suplado. Tila detached lang talaga ito sa mundo at marahil dahil yun sa aktibong imahinasyon nito. He had a tendency to get lost in his own thoughts. Nilagyan niya ng tubig ang kaserolang hinugasan niya. "Upo ka muna, matatapos ako magluto after 15 minutes. Wika niya. 15 minutes? I can't wait that long. Masisira ang momentum na ginagawa ko. Nice to meet you." Wika nito, saka ito nagmamadaling lumabas ng kusina. Wala siyang nagawa kundi sundan na lamang ito ng tingin. Ang akala ko nagugutom siya. Napailing siya. Mukhang dahil palaging nasa mga librong ginagawa nito ang isip nito, wala na itong panahong makipag-interact sa ibang tao. Naintindihan na niya kung bakit nasabi ni Tamara na eccentric but harmless si Eric. Maski kasi siguro maisipan itong maghasik ng lagim sa mundo, ay hindi ito magkakapanahong isagawa yon. Nilagyan niya ng oats at kumukulong tubig. Habang hinahalo yun ay may ideyang sumagi sa isip niya. Hindi nga lang siya sigurado kung tama yun. Posible kaya na binuhat ako ni Eric papasok sa kwarto kagabi? Naisip niya yun dahil hindi niya matandaan na natapos niyang panoorin ang Davao. Sa katunayan, wala siyang idea kung anong ending nun. Kaya posibleng nakatulog siya sa sofa bago pa niya matapos ang pelikula at nakita siya ni Eric. Nagpunta siya sa sala para mag-imbestiga. Nakita niyang naka-off na ang laptop ni Tamara. Maayos yung nakapatong sa coffee table. Hindi rin niya matandaan na pinatay niya ang laptop kagabi kaya lumakas ang hinala niya na nakita siya ni Eric sa sofa. Naawa siguro ito sa kanya kaya binuhat siya nito at dinala siya sa kwarto ng kuya ni Tamara. Para makabayad kay Eric, ipinasya niyang dalhan ito ng pagkain. Naglagay siya ng niluto niyang oatmeal sa isang bowl. Binitbit niya yon papunta sa tapat ng silid nito. Kumatok siya sa pinto. Walang tumugon sa kanya buhat sa loob. Sinubukan niyang pihitin ang seradura.
Hindi yun nakalak. Marahan niyang itinulak ang pinto at sumilip siya sa loob ng silid. Nakaupo si Eric sa harap ng mesa sa isang sulok ng silid. He was drawing something. May desktop computer, laptop, printer, mga papel, drawing pens at mga libro sa mesa. There were more books in the cabinet. Hindi nakapatas sa mga librong yun, kundi nakatambak lamang sa cabinet na tila ba hindi ito nagkaroon ng panahong ayusin ng mga yun pagkatapos nitong basahin. Magulo ang kama. Para namang lunggato. Sa loob-loob niya. Pagpasok niya sa kwarto, isinara niya ang pinto. Gulat na napalingon sa kanya, si Eric. Hi, dinalhan kita ng oatmeal para makakain ka na. Wika niya. Fortunately, hindi naman ito nagalit sa pangistorbo niya rito. Parang hindi lang ito makapaniwala na nag-aksaya siya ng panahong dalhan nito ng pagkain. Thanks, wika nito. Saan ko to pwedeng ilagay? Itinabi nito ang papel sa harap nito. Here. Ipinatong niya sa mesa ang bowl ng oatmeal. Hindi pa nito ang usok nun. Muntik na siyang mapangiti. Mukha kasi itong normal sa paningin niya ng mga sandaling yun. At hindi isang artist na may pagka-weird. This is delicious, sabi nito pagkatapos itong sumubo ng oatmeal. May dumikit pang konting chocolate syrup sa sulok ng mga labi nito. Parang nangati ang mga daliri niya na pahirin yun. Oatmeal lang yan, wika niya. Tums can't make a decent oatmeal. You call her Tums? Aha. Sunod-sunod ang pagsubo nito kahit halatang napapaso ito. Mukhang ngayong may kaharap na itong matinong pagkain, hindi na nito maitanggi sa sarili ang pagkagutom. Hindi siya nagagalit sa iyo kapag tinatawag mo siyang Tums? Close kayo mula pagkabata? I'm not close to anyone. Kung hindi ka close kay Tamara, bakit ka pumayag na samahan siya rito nang pakiusapan ka ng parents niya? I think concerned ka rin na baka mapahamak siya. Pumayag ako dahil walang kaso sa akin kung saan man ako magtatrabaho. How about you? Bakit ka lumipat dito? Wala na akong trabaho kaya napag-usapan namin ni Tamara na tutulungan ko siya sa negosyo niya hanggang sa makaipon ako. Ano bang pinag-iipunan mo? Ang pagpunta ko sa ibang bansa. Nurse ako, ikaw. Nabanggit ni Tamara na writer at illustrator ka raw. Manga ba yung ginagawa mo? No. Manga is comics. I don't make comics. Sorry, hindi kasi ako masyadong pamilyar sa mga yun. Tiningnan niya ang mga papel na nakapatong sa mesa. Naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. His work was not shown in a series of panels the way comic books were. Ang isang pahina ng papel ay naglalaman ng isang illustration lang. Ang ibang papel, text ang nilalaman. Tungkol sa kwento ng ginagawa mong libro? Tanong niya. It's about a time-traveling warrior. Tumangot-tango siya. I'm sure interesting ang kwento nun. Wika niya. Sige, iwan na kita para mabalikan mo na yung ginagawa mo. Thanks again for bringing me breakfast. You're welcome. Lumabas na siya ng kwarto nito. He's not that eccentric after all. May pagkakataon na parang detached ito sa mundo pero may pagkakataon din naman na nakakausap ito ng matino. Hindi rin ito bad-tempered gaya ng ibang artist. In fact, he seemed very nice. Mukhang wala naman siyang magiging problema rito habang nakatira siya sa bahay na yun. Nagsimula na ang pag-aaral ni Anne kung paano gumawa ng lip balm at lip gloss ng araw na yon. Nalaman niya na simple lang ang step-by-step preparation ng mga yon. Dahil wala ka pang customer base, ikaw na muna mag-asikaso ng internet-based customers ko. Hindi ko masyado naasikaso ang mga order na nanggagaling sa website at account ko sa mga social networking site dahil nag-iisa lang ako. Okay, ako na bahala ron. Bala ko rin na mag-upload ng makeup tutorial videos para naman mas makuha natin ang interes ng mga tao. Sounds like a good plan? I knew you'd agree. Ako magiging makeup artist at ikaw model. Model? Ako? Parang hindi ko yata gustong i-expose ang mukha ko. Why not? Malay mo, madiscover ang beauty mo at maging artista ka. Hindi ako maganda para may magka-interes sa akin sa talent scout. Huwag mo maliitin ang sarili mo, pretty ka. With makeup, you'd look stunning. Huwag mo na akong bulahin para pumayag ako. Hindi kita binobola, maganda ka talaga. Kaya ayok kang pakawalan ni Gary, remember? Ang gusto niya maganda ang chin pool ng mapapangsawa niya para magaganda rin ang magiging mga anak niya. Utang na loob. Huwag mong ipapaalala si Gary sa akin. Sorry. Huwag ka nang tumanggi na maging model ko sa video. Isipin mo na lang na para yun sa pag-improve ng sales natin. Mas marami tayong mabentang produkto, mas madali ka makakaipon. Ay, sige na nga. Napipilitang pagpayag niyang alang-alang sa pagpunta niya sa ibang bansa. Great! Simulan na natin gawin ang video kapag natapos na tayo rito.
para ma-upload na agad natin online. Pagkatapos siya nitong turuan na gumawa ng lip gloss at lip balm, kinuha nito ang camcorder at makeup kit nito. Saan ba magandang kumuha ng video? Tumingin ito sa paligid. Sa labas na lang para natural ang lighting. Nagtungo sila sa bakuran. Pinaupo siya nito sa isang stool. Ipinatong nito ang camcorder sa isa pang stool. Hindi maganda ang anggulo at medyo malayo ang kuha. Tatawagin ko si Eric para siya ang humawak nito. Sabi nito. Baka makaistorbo tayo sa ginagawa niya kapag pinalabas mo pa siya. Okay lang yun, hindi yun makakatanggi sa akin. Pinuntahan nito si Eric. Mapapalabas kaya niyang pinsan niya? Nasagot ang tanong niya nang bumalik si Tamara kasunod si Eric. Gandahan mo ang kuha mo. Pagyaman namin ni Ann nakasalali rito ha. Wika ni Tamara nang ibigay nito kay Eric ang camcorder. Ipusod mo ang buhok mo, Ann. Sabi nito sa kanya. Inabutan siya nito ng elastic band. Itinali niya ang kanyang buhok. Matagal ba to? 5 minutes lang pero 2 video ang bala ko sanang gawin natin ngayon. Isang day look at isang night look. Kaya 10 minutes all in all. Tumingin siya kay Eric. Nakatutok na sa kanya ang camcorder na hawak nito. Na-conscious siya. Kinukunan mo na ba ako? Tanong niya. Oh, sorry. Nag-test shot lang ako. Tanggalin mo yung part na kinuha mo Kapag sinimulan ko ng make-upan si Ann, saka mo siya kunan para hindi na kami masyadong mag-edit. Sabi ni Tamara. No problem. Wika ni Eric. Steady ka lang, huwag kang gagalaw. Bilin sa kanya ni Tamara. Sinanisan nito si Eric na simulan na ang pagkuha ng video. Inaplayan nito ng makeup primer at foundation na mukha niya. Shouldn't you be explaining what you're doing? Tanong niya. Ano ka ba? Bakit ka nagsalita? Pumadyak si Tamara. Hindi mo kasi pinapaliwanag ang ginagawa mo. Paano matututunan ng mga makakapanood ng video ng ginagawa mo? Maglalagay na lang tayo ng subtitle ng video. Hindi magandang quality ng audio ng camcorder ko. Sorry naman. Hindi mo kaagad sinabi sa akin Wika niya. Nilinis ni Tamara ang mukha niya para makapagsimula ulit ito. Huwag ka na magsasalita o gagalaw. Kung ayaw mo sabunutan kita ha. Pagbabanta nito sa kanya. Take 2. Wika nito kay Eric. Nireset ni Eric ang video camcorder. Sinikap naman niyang dalhin sa iba ang isip niya para hindi siya masyadong mailang habang minemikapan siya ni Tamara at may nakatutok na camcorder sa kanyang muka. Pinili mong mag-resign at mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, kaya magtiis ka. Wika niya sa isip. Sinulyapan niya si Eric. Hindi ito sa camcorder na hawak nito nakatingin kundi sa mukha niya. Sa kung anong kadahilanan lalo siyang nailang dahil sa pagtitig nito sa kanya. Pinapanood lang naman yata niya ang ginagawa ni Tamara. Bakit affected ka kaagad? Nag-concentrate siya sa double chin ni Tamara para hindi siya madistract kay Eric. First video Dan. Anunsyo ni Tamara pagkalipas ng ilang minuto. Itinago nito ang mga makeup brush. You look very pretty, Ann. Binigyan siya nito ng salamin para makita niya ang kanyang mukha. Indeed, she looked much better. Mukha siyang totoong model ng cosmetics. Bumaling si Tamara kay Eric. Patingin nga ng video na kinuha mo. Pinanood nito ang video, muntik na itong magwala. Bakit ganito? Palahati lang ng mukha ni Ann nakikita sa frame. Nagkamot ng ulo si Eric. Sorry. Ulitin na lang natin. Pinaikot ni Tamara mga mata nito. Ano pa bang magagawa ko kundi ulitin ang pag-makeup kay Ann? Siguruhin mo lang na ayusin mo na ang pagkuha ng video this time ha? Ibinalik nito kay Eric ang camcorder. Nakalimutan ba ni Eric ang ginagawa nito kanina habang nakatingin nito sa kanya? Yun ba ang dahilan kaya out of focus ang video na kinuha nito? Kanina affected ka sa mga tingin niya. Ngayon naman assuming ka. Sa isip-isip ni Ann. Baka lumipad lang ang isip nito kaya nawala ang konsentrasyon nito sa pagkuha ng video. Inisip na lamang niya na yun ang nangyari dito kanina. Ano nga kaya ang totoong dahilan ng pagkawala ng konsentrasyon ni Eric sa pagkuha ng video? Na-attract na kaya ito kay Ann?